masunurin? Amen. Anong ginawa ng Diyos sa pagsuway? Pinalo. Pinalayas. Diba, brother? Kinastigo. So, sino pang may tanong? Although may sagot dyan ng prophet. No? Yung tree of life at saka yung tree of knowledge of good and evil. Ano siya? Ang sabi nga, yun ay source of food. Sino yung may tanong? Brother... Kanino mo address yung tanong mo? Brother Ferdy? Oo. Ito po yung tanong ko. Sabi niyo po kanina, yung Garden of Eden ay hindi siya literal. Hindi po, okay. Babasahin ko lang po sa Genesis 2:8. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halaman ng senter. Hindi mo ito literal, ha? Sa taong silanganan. Okay? At inilagay niya raw ang taong kanyang nilalang. So, itong tao na to na inilagay ng Diyos sa silanganan, hindi rin ito literal. Kasi sabi niyo po yung Eden ay hindi literal. Hindi ko siya literal kasi gusto ko man ang magawa ang sarili, gusto ko ipakita bakit hindi siya literal. Yung gusto ipakita ko din 1,000 years sa Diyos, yung prophecy times yung millimeter times 1 day of God. Ibig sabihin, kaya ako nakita yung 1 million times 1,000 equivalent is 1 million. 1 million years. Ibig sabihin ko, hindi siya dito kasi ang tao sa earth hindi aabot ng buhay ng ganon. Nasa presensya sa ng Jesus, which is the other dimension, which is the paradise dimension, kasi ang pagkain doon nagbibigay po buhay na walang hanggan. Hindi siya literal, is a dimension, is spiritual dimension. So yung ano yan, kasi it's tingnan lang natin ang ano natin. Yung S na inilagay, ano? Yung S. Bagawa naman doon yung ano sinasabi niya. But I believe it is a spiritual dimension. Ulitin ko po yung tanong ko. Si Adan po ba, literal po bang inilagay? O spiritual? Okay. Si Adan po yung pinag-usapan. Si Adan. Spiritual, literal. Ganito yun. Ilinagay siya una sa, form siya from dust. May literal na dust. Literal yan. Meron pala. Nung binalutan siya, which is the Shekinah glory, linagay siya sa paradise. Spiritual yun. Pero nang magkasala siya, itinapos siya sa earth, literal. Wala na, kasi natanggal na sa kanya yung Shekinah glory. Kumbaga, tinanggol, natanggal na sa kanya si Shekinah glory. Wala na rin siya sa presence of God, which is the paradise of God. Sige, tanong susunod. Pastor, sige, susunod. Ibig sabihin, kung itinapon siya sa lupa na literal, spiritual ang pinaglikhaan niya. So another earth, yung pinag-uusapan na natin, nasa ito, and the Lord God planted a garden is in Eden. Another Eden to, kasi tinapon siya another Eden. Sa lupa, kamoy. So itong Eden na to, it's out of this world pa siya kinrate. Spiritual na Eden to, pinag-uusapan natin kung saan siya kinrate. Kasi galing daw siya sa earth eh. Kaya pinalik daw siya sa earth. Pag sinabing ipinalik, inihagis ka ko sa'yo, tinapon sa earth. Pag sinabing ipinalik, ibig sabihin, may pinanggalingan siya, may another na pinanggaling siya, at ipinalik. Another earth ang pinanggalingan niya, o Savior? Yung Savior? Hindi, hindi Savior. It's another dimension. Spiritual paradise. May tanong, Pastor Nestor?
Okay. May tanong kasi medyo nalilito yung nung hindi pa nagkakasala si Adan, saan siya nakalagay sa earth na? Nasa dito lang earth na siya ay magkatapos sa anyuan sa Alamo. Pagkatapos pa anyuan, dinala siya sa Paraiso. Earth yun mismo. Dito lang earth doon mismo. Kasi ngayon, pagkatapos na magkasala sa Inaris niya, another earth na naman. Yes, yes. Another earth na naman. Dalawang lupa yan. Yan ang nakikita ko sa tanong ni Brother. Yes, right. Itong earth na ito, which is, ito yung, I believe is the whole flesh. Nandito yung presence of God. Now, nung nagkasala, binalik siya sa earth, oo. May Kay Brother Minan lang, clarification lang, Brother. Okay. So yung para dito kay Brother Freddy, no, kailangan yung sagot talaga natin, yung mayroong patunay tayo sa Biblia na hindi lang nakaka kasi sa Bible, mayroong tinatawag na earthly thing at saka yung heavenly thing. No, kailangan natin mailagay sa posisyon kung saan siya nakalagay. No? Sige, Brother. Yung tungkol sa Middle East, Tumayo ka. Sige po. yung kasi nanalo ka kanina at nagsulat ka ng location. Yung Middle East ba yung location na Garden City? Hindi po. Ito po, no? Okay, kasi babasahin natin, God planted garden eastward in Eden. Itong Eden po, may Eden, may garden. So, paano mo ginamit yung Middle East? Ngayon po, yung Middle East, Kaya tanong ko, yung Middle East ba, yun ba yung garden? yung Middle East po, siya yung Eden. Ito po, pwede po yun. Iba po yung garden. The Garden of Eden is the Israel per se. Kasi doon si Adan lumabas. Pansinin niyo po. And then, he put the man whom he had formed. Saan yun? Doon sa garden. Hindi sa Eden. Naiintindihan niyo yung talata na yan? Yung grammar, intindihin ko niyo. Linagay ng Diyos doon sa garden, hindi doon sa Eden. Ibig sabihin, part ng Eden, yung garden. Ngayon, nung siya ay pinaalis, eastward. Kung eastward, dati siya nandito. Bago siya dinala dito. So ngayon, Israel, pinaalis siya. So ano yung appropriate na gagamitin? Middle East or eastward Eden? Sa akin po, pwede yung, for me, kung location na pag-uusapan natin, sa akin, Middle East. Middle East. Yung Eden po, hindi po ako garden. Garden po ang tinutukoy ko na Jerusalem. Yung Eden, Middle East. So yung garden, ano yan? East-west? Ito po ay, West. kaya nga po, east, pwedeng, actually, West, kasi sa drawing mo kanina, pinalabas sila sa east. center nga siya, maliit, diba? Tinawag siyang Middle East. Ba't siya tinawag na Middle East? East ba siya? Siya nga yung gitna eh. Ulitin ko yun. Gitnang tinawag siya Middle East, pero hindi naman siya East. Kaya ang tanong ko, ano ang appropriate gamitin kung ang presentation ay garden
Kasi nilulukit natin kung nasaan yung garden. So, sa presentation ko kanina, nilabas sila from west to yes, nilagay sila doon sa yes. Hindi po, hindi na ba sila? Doon Nilagay sa sila doon sa yes, sabi ng Bible. eastward ang Diyos, hindi po yung tao ang galing doon sa eastward. Pansinin po, when the Lord God planted the garden eastward in Eden. Saan ba siya nilagay? Sa east o west? Ang tao? Sa east. Pansinin, yung garden po ang ilagay muna. Bago ilagay yung tao doon sa garden. Ang tanong ko, yung tao saan nilagay? Ito po, ulitin ko lang pa, pala madali. Yung tao na pinorm niya, ilinagay niya dito sa garden. Na linagay ng Diyos yung garden eastward ng Eden. So, yun po, ibig sabihin, kung sinabi ko Middle East, linagay ng Diyos yung garden, yun yung Israel. Sige ba? Okay, ito ang paglilinaw lang, no? Brother Freddy, huwag ka lang magagalit. No? It's my prerogative kung sino yung pwede kong pagbigyan at sino kung pwedeng tigilan. We must respect kung sino yung nag-handle dito. At kailangan natin yung fellowship ng maging maayos yung ano. Mayroong mga tanong na out of line doon sa topic, kailangan ipunto po punto natin. No? Dahil hindi tayo nagbabagan para nag-ano tayo dito, parang nag-animation tayo dito. Kailangan tayo may evidence. So, yun lang siguro at kailangan natin Brother Francis. Okay na, sige. We must respect to those who present. Kailangan natin, sabi mo nga niya, ipunto po, punto natin. Binibigyan kayo ng pagkakataon para i-present yun. So, hindi. Ang sinasabi ko lang, kailangan mong patunayan dyan na mayroong patunay. So, para maging, gusto ko lang mag-comment, Brother Magellan, Brother Freddy. Walang sa mando. Ako lang magbigay ng dito suggestion. Brother Magellan, kung maiba man yung latag, tutang may minuto na hayaan mo na. Okay? Kunwari, wala sa paksa. Bayaan mo na yan. Okay? So, hayaan mo na ngayon. Dun sa tanong, siguro kung hindi rin nila tanong, yun, pwede mo hindi pa muna pa-entertain. Pero yung latag, kahit maiba, okay lang yan. By the way, gusto ko sagutin yung tanong yung kay Brother Mena, asa si Brother Mena. May sinabi kang mali, sa tingin ko mali, baka. Yung sabi mo kasi eastward of Eden. Wala ng tinta, ako ng tinta. Hindi siya off. Iba yung in sa off. Yung eastward in Eden, iba sa eastward of Eden. Kunwari, ito ang Eden. In Eden, hindi of Eden. Kung eastward in Eden, yung Eden nasa east kung saan lumabas yung tao. Tama? Yung unang eastward, in siya, in. Yung susunod na yung off, nung pinapalayas na si Cain. So, the land of Nod eastward of Eden na. Pero nung nilagay pa lang yung tao, in yung term. Yung Eden, nasa east kung saan lumabas yung tao. Yung holy spot. Ganyan. O yan lang. At saka dagdag. Nagtatanong si Bar Eric kasi si Bar Eric. Bar Eric, di ba nagtatanong kayo yung east? Nasaan ang east? By the way, ang north-south, mayroon siyang point sa earth. Pero ang east-west, wala siyang point sa earth. Ang Bar Eric, ang east na west, ano lang siya? Direction. Okay? Ibig sabihin direction, kung saan ka nakatingin. Movable. Pwede rin, pero hindi bagay yung term movable eh.
Kasi pag mububol, parang direction na, perspective rin. Pag sinabing direction kung saan ka nakaharap, di ba? Nakaharap ka sa east. Merong sabi sa Bible facing eastward Nung nagsamba sila sa araw, they face eastward. Nakatalikod sa dambana, Ezekiel 8. Kasi Daniel, when he prayed, he faced west. Ganyan. So, east and west is direction. North and south, may point. So, yung direction, type yan ng falling away tsaka going back. Okay, sino may tanong? Kaya ano po kay Pastor Arrival? Pastor? Anong tanong? Yung tanong ko lang po, yung binanggit niya kanina, sino po ba yung certain qualified groups? Yung tinutukoy mo na. Ayan, Pastor. Sino po yung certain qualified group? Para makatanggap? Kasi pag sinabing certain qualified group, ito ay may vitamina at sustansya at elemento ng predestination. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mawala. Hindi na siya pwedeng mag-perish. Kasi ang ibig sabihin, eternally, naroon siya sa kaisipan ng Diyos. So, ikay bahagi niya, hindi ka pwedeng mawala. Ano man ang mangyari sa pating sa lupa, doon ka babalik, doon ka uuwi. Kaya, ang ibig sabihin, ang plan of redemption at ng restoration, pwede tayo gumawa ng isang statement. Ito ay due only sa mga predestinado na ang mga pangalan ay nakasulat sa Lamb's Book of Life. Hindi ka pwedeng pumasok sa katawan ni Kristo o maging bahagi ng bride ni Kristo kung hindi ka predestinado. So kaya pag nagpadala ang Diyos ng isang salita, in any age o sa anumang panahon, ang tatanggap lang talaga nun, yung certain qualified group, which is na ang mga pangalan ay nakasulat sa Lamb's Book of Life. Yung hindi nakasulat doon, i-reject nila yun. Yun ang ibig ko sabihin doon. Wala na pala. So, sino pang yung may tanong? Brother Dudes? Kanino address yung tanong mo? Open. Sa lahat. Okay lang, tanong ko lang po ko yung Genesis chapter 2 verse 8 na kung saan yung garden, nandun na ba siya sa prehistoric era. So, panahon ng Egypt kung nandun na siya sa garden. Yung garden kung nandun na sa Eden. Yung tanong kung ang garden ay nandun na sa Eden. Sabi Hindi na prehistoric era. Kasabi kanina ni Brother Milan, iba yung garden sa Eden. Sino kaya ang sasagot? Pastor Nestor? Ha? Pwede ako sumagot Si Brother Milan nandun kasama ng Pastor Nestor. Sagot mo na po. Kasi, sinawin ko lang yun. So, hindi ko paabot yung ibang abot nyo. So, narito naman tayo para akalan, hindi naman tayo dito na i-repeat lang doon yung kapatid. No? So, ano lang po ito? Ito yung sharing. Kung may mali ako, open po correction naman yan. Yung binanggit ba dito ito, may garden na ba sa preso ng earth? Yun yung tanong ko, Brad. Mayroon na po. Mayroon na. Pero yung garden kasi, parang specific location na doon lumabas yung tao. Pero pansinin mo noon, sino ba yung nag-i-inhabit doon sa prehistoric earth? Mga angel yun eh. So, si Lucifer yung ano dyan, then, nung siya ay nahulog, pero, ano nangyari? Ito sa akin, unawang po ito mga kapatid, pwede nyo i-correct. Nung nahulog si Lucifer, nagkaroon ng destruction yung earth. Kaya nga, yung Genesis 1:2, when the earth was without form. Without form. Pag sinabi mong without form, talagang empty. Boy, walang ano man. Sira yun. Nung binagsak ng Diyos si Lucifer dito sa lupa, ano nangyari? Nagkaroon ng survival for the humanity.
So na maraming nangyayang distraction, kaya nga yung hayop galit, yung lamok ano lang, stop na ng blood Ngayon, ang tinatanong ni Malududoy, bakit garden? Bandaan natin yung garden. The garden is the delight. Pag sinabi mong garden, paradise yun. Sa akin walang brad. Sinasagot ko, dito lang to sa kay Adan nung lumabas siya. Kasi ang prehistoric earth kay Lucifer, buo yun, Garden of Eden, buo yun, Garden of Vegetation yun. Ibig sabihin, lahat yun, delight, lahat yun, paradise, lahat. Yung buong mundo yan. Yung situation ng garden kay Adan, ito yung situation ng buong mundo sa panahon ni Lucifer. God created the heavens and the earth perfect. Sa lahat ng aspeto yun. So the presence, the Shekinah glory, sinamang nandito yun. Pero lumiit yung portion because Lucifer, may ginawa siya sa mundo. Kaya nga, yung Ezekiel 28, kailangan makita, lumiit yung portion niya. May lugar na lang, doon katatagpuin ng Diyos. May message ng prophet, may lugar lamang siya katatagpuin. Place of worship. So sa tanong. So, maliwanag naman yung dagdag ko lang sa susunod. Kapraso lang po ito. Ang tanong kasi yung obedience sa tayo ng prehistoric tama ba? Kung nandun na. So, yung kung sa Eden ng tao at saka Eden po ng angelic, kung presensya ng Diyos ang pag-usapan sa lang yun. Pero yung sitwasyon po nila makaiba. Kasi yung Eden sa panahon ni Lucifer, it's Eden of stone. At sa panahon niya ang Eden, it's Eden of vegetation. Magkaiba yun. Ngayon, pag pinag-usapan natin sa time ni Lucifer, ang Eden nila, ang center ng kanilang parang eastward lang yung sinabi yun. Yung earth, buong earth, yan ang headquarters ng angelic sa time ni Lucifer. Ngayon, kaya nga buong mundo nag-devastate kasi yung talagang sakot nila. Ngayon, hindi lang earth ang kanilang narating, Sa dami ng angelic, hindi mo kaya bilangin, walang pwedeng kagamitan na may invento ngayon para mabilang mo sila sa dami nila. Ngayon, yung buong universe, yan ang stones of fire. Yan ang bato. Ibig sabihin, yung buong universe, nakatalaga po ang anghel dyan. At ang headquarters po ay ang earth, na tinawag po na nagre-represent ang stones of fire. Mapapansin nyo, labas-masok siya dyan sa time na yan. Hindi lang yan, kundi tapos pa doon sa pinaka-abode ng Diyos yung God's presence. Now, nang magkasala si Lucifer, alam na natin sa Isaiah 14, Ezekiel 28. Sabi niya nun, siya magkasala, binagsak siya sa lupa. Saan na yung lupa? Ito yung earth. Tama yung sabi ni Brother Menan kanina, kung ang nasasakop niya ng paraiso, it's the stones of fire, Eden of stones, sakop niya lahat ang buong universe. Nang siya po ay bumaksak, ikinulong po siya sa lugar ng earth. Hindi ko sinasabi, doon lang ang location, no? Yung stones of fire, yung Eden sa prehistoric time, nandito na lang po, lumiit sa panahon ng earth. Tinanggal na yung sa panahon ng tinatawag na universe. Kasi nung tayo nahawak po nila, nandyan pa ang presensya ng Diyos, hindi sila nagpapanglabangaan dyan. Perfect yun, kasi dahil pinamantay nila. So yun sagot ko po, iba yung Eden of stones in the time of Lucifer, iba yung Eden sa panahon ng vegetation. Sa ngayon ako sa sinasabi ni Brother. Pastor Nestor, may additional Dr. Jerry? Para hindi ka
dagdag ulit. Susunod sa sa angelic, kingdom. Yung buong yung buong universe, ang pinakang Eden ng panahon sa prehistoric earth or garden ng Diyos, yung focal point test nandito sa earth. So, sa pangkalahatan yung pinamagit natin dito. Bago nag-start yan, di ba, mayroong ginagamit din yung then the earth is without form and void. Itong mundong ito, siyempre galing yan sa isang bas ng mainit na lupa na ginawa ng Diyos sa Genesis 1, let us make man, let us, na nag-develop itong earth na to, na ang buong mundong ito ay sa mga angel, sa lahat ng angel sa universe, ito ang pinakang headquarters. Ngayon, nang mag-rebelde at inhulog siya, si Lucifer na naging Satanas, ang nangyari, nasira ito, naging void ulit siya. And the earth is without form and void. Ang ginawa ng Diyos, bukulitin natin to. Yung let. Ang nangyari, ginawa ng Diyos, ito ang ibang earth. Gumawa siya ngayon sa isang lugar dito ng isang maliit na garden or yung to begin with, na maibalik yung dating estado ng buong universe that will be having eternal age. Yun yung pinapangitim natin dito sinagkakita. So, okay, yan po yung presentation. Tanong? Sige. Hindi naman siya. Ano kung kanino address yung tanong mo? Tanong ko lang po, sa lahat po ng nag-present. Di ba po yung Eden, nung ginawa siya, buo pa, tapos malaki pa siya, tapos nung sumunod, lumiit siya, tapos nawala. Tapos sa millennium, ibabalik siya. Ano po yung significance? Ano daw yung significance ng iting na maliit at yung malaki maliit, tapos binala? So, ano yung significance nun? Yung Garden of Eden, dating malaki, tapos lumiit, hindi nawala. Ano yung significance? Ano yung tanong? Pag alam mo, hindi naman natin nawala yung Garden of Eden. So, Bargeri, may sagot ka? Yung nag-present ka kanina? Sabi niya, lahat daw na nag-present. Pasensya na kayo ha, kasi ako kasi ang MC eh. Dapat kayo ang MC, pasensya na. Doon sa mga nag-present, sa lahat, mahal ko kayo. Ang gusto ko lang, maging malinaw yung presentation natin. Pasensya na kayo na akong pinatayo ninyo. Hopefully one day, sunod na pagkakataon, kayo ang tatayo. Para hindi ako mag-question doon sa mga nag-present. Amen? So, yun lang. Huwag tayo magdamdam. Kasi hindi tayo mga pusong mamon. Away na lang. Kailangan natin yung mayroon tayong matutunan. Praise God. So, bye Jerry. Anong significance yung malaki, lumiit, as bagay? Kasi sa akin, yung Garden of Eden, literal Garden of Eden, wala na. Yung original condition niya, Hindi makaano, kababa natin baba. pag sinabi mong condition, yung katulad mo kaya yung Israel ngayon, desolate eh. Yung Temple of Israel, walang nakatayong templo doon ngayon. Templo ng Muslim, maski umar yun eh. Ngayon, yung condition niya, the original condition, sabi ng prophet, kung tingnan niyo dyan, yung restoration. I-restore ng Diyos, yung original condition niya, kailan sa millennium. Ngayon, ano significance niyan? Ang significance niyan, yung garden, alam natin yan eh, sinabi din yan ni Balabayan. Yung garden, ito, sabi doon, ang Genesis chapter 3, sabi doon, in the midst of the garden, in the midst of the, sinabi doon, in the midst. Yung garden, type siya ng babae.
Ngayon, ibig sabihin yung garden, type ng babae, tapos doon sa gitna, alam naman natin yung two loaves, di ba? Yung two trees. Ngayon, spiritual yung tinutukoy doon. How about the literal? Eh syempre, wala na yung original condition niya ngayon. Tandaan niyo mga kapatid, huwag kayo mag-isip na mayroon pa ngayon na katulad noon. Wala na eh. Pero, restoration means to bring back from the original condition. Sa millennium gagawin yun. Kaya nga may restoration of four rivers of waters. Ibabalik ulit yun. So the original condition from the start, kay Adan at Eva, ibabalik ulit. So, kung tanong iba, ano significance nito? Patulad yan sa atin. Type yun sa tao. Kung yung tao, nagkasala siya sa Panginoon, nagkaroon ng falling away, dumating si Kristo, yung dugo niya, sapat para sa atin. So yung restoration, sabi doon, hindi si Kristo babalik hanggang hindi maisauli ang lahat ng bagay. Kasama yung condition, literal condition ng earth. Kasama yung buhay natin, sister. Ibabalik yun, lahat ng aspeto. Ano yan? Yung pagkabirihan mo, yung doctrine, lahat yan. LCM, PTM, Progressive Revelation, Progressive Ministry. Yung aspeto na yun, yung restoration, yung relasyon natin. Diba, nagkakasamaan ng loob. Ibabalik ng Diyos yan, hindi mawawala lang yun. So ang significance nito na pinag-aaralan natin sa atin, anong gustong pakita ng Diyos sa atin? Yung restoration, full restoration nito, siyempre millennium, then eternal age. Yun na yung sagot ko, baka may sagot na po iba. Sir. Oh, makinig lang kayo dyan ha, huwag kayo masyadong maingay. Pwede pa kita yung grade profile. Grade profile. Grade profile. Yes, message yung grade profile. God's great profile. God's great profile. Kaya ako sabihin, S yung God. G-O-D-S profile. So kung merong positive, may negative. Okay. Ano? Doon sa story na lahat ng mga bagay, sa kalagay natin ngayon, nasa negative form tayo. Pero hindi pa pauwi sa positive. Okay. Kaya pag sinabing, ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga bagay na temporal doon sa kalagayan ng original, ang ibig, lahat ng mga bagay restored yan. Hindi lamang spiritually, at physically restored na siya. So, yun po yung sagot. So, may tanong pa po kayo? Brother Bernard, kanino address ka, no? Tanong ko lang po kay Pastor Lester. Ano naman? Walang sasagutin. Tanong ko po kasi ganun tungkol sa predestinado. Ang Diyos po ba, pimili po ba siya ng tao lang na predestinate niya? Saan ang batayan po? So, although hindi naman predestination yung topic natin, patungkol doon sa tawag nito, exploring Eden. Nabanggit mo yan, Pastor, kanina? Okay, sige. So, ano ba yung predestination? Yung tungkol po sa predestinado na banggit niyo po kanina, predestination. Ang Diyos po ba, pumili lang po siya ng tao na magiging predestinado? Sa anong patayan po siya pumili? Kasi may foreknowledge. Kaya sa nagpipredestinate. Kasi alam ng Diyos kung ano ang i-desisyon ng tao at pipiliin ng tao. Kaya may foreknowledge na kagagawa sila ng predestination. Kasi alam niya ang yung gagawin. Wala ka pa rito sa lupa, alam niya ang gagawin. Kaya nakapagtatalaga siya before the foundation. Foreknowledge. Amen. So, yun. Brother Bernard, nalinaw? By foreknowledge yung predestination. Romans 8:29 Romans. So, sino pa yung may tanong? Brother Nina? Wala na. So, pag-i-class nga yung yung presentation natin. Yung agenda. Shoes ka na.
Sana nakalagay pa. Wala na si Brother George eh. Hit and run.